Mapagpalang umaga, kaibigan. So, pagising sa umaga, pasalamat sa Diyos. Yun ang una, assignment yun. Ikaw ay magpasalamat sa Diyos. Dalawa, Bukas na po, Wednesday, 27. Opo. pagkatapos, gumawa ko ng garlic water with calamansi. Aking hininom sa aking daily maintenance na wala pang almusal. So, more than 1 hour na ngayon, after ng kalamansi ko, ang ginawa ko, pinasyal ko muna yung dalawang aso. Exercise kami tatlo. Habang nawak-awak ko yung tali nila, ginagawa ko, nagwo-walking ako. Hindi kami tumatakbo. Kontrolado ko sila, nagwo-walking kami. Umikot dito sa aming barangay, na-exercise kami tatlo. Yang exercises napakaganda. Pag nagwo-walking ka, maganda sa daloy ng ating puso yan. Maging ang doktor man, sinasabi nila yung walking, maganda sa puso. Kaya yun naman ang aming ginagawa. Kasama ko itong dalawang aso ko, si Winter at si Summer. Para pare-pareho kami ma-exercise. At the same time, nakabilad kami sa araw. Kasi umaga na, ang araw naman, binigay ng Diyos, pinasisikat tuwing umaga, vitamin D. Yung sikat ng araw, tumatama sa ating katawan, kasi nakabilad kami tatlo, sa kalsada, yan, vitamin D naman yun. Ngayon, ito, tapos na kami sa ganon. Ang gagawin ko naman ay maghahalmusal. Ito yung kape. Kape time. Ito naman yung, alam niyo naman sa Pilipinas, yung pinaka-popular, Pasit Canton, na instant, kaninga nila, instant. Ay pakulo mo lang, tsaka mo lang lagay yung kung ano man yung pulbos-pulbos na yon, ay instant na. Ito po yung mga panandaliang pagkain, ika nga, panandalihan. Hindi na matagal-tagal, pagka kumulo sa kuting tubig, yan, pwede na. Meron pang pirasong pipino. Itong almusal naman na ito, bigay po ng Panginoon Diyos. Ayon sa Mateo 6:9, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Pagdating sa verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ayun po, ano? Kaya yung pagkain natin, ang nagbibigay yan Diyos, araw-araw. Almusal, tanghali, hapunan yan. Provided by God. Ngayon, hindi lang ganon. May pasingit-singit pang merienda. Bigay pa rin ng Diyos yun kasi pagkain yun. Ang Diyos po ang naglalahan ng pagkain ng kanyang mga taong nilalang dito sa mundo. Sa buong mundo ano man lahi ka, pinakakain ka ng Diyos. Amen? Amen. Kaya ito, meron pa. Pan.
Ito, may palamas yung ganito. Ito, konti na lang. Malalim na. Diba, meron ka pang, may masasandok pa nga. Sabi nga nila. Ayun, may nasandok pang konti. Ilagay natin sa magkatakop na pan. Ayan, 2 piraso. Alam niyo po, ngayon, sa panahon natin, noon, ang almusal lang noon ng mga tao, ng bata ko, pan lang at kape lang. Wala pala palaman. Ngayon, ang dami na. Moderno na ang buhay ngayon. Kaya, pati mga pagkain natin, moderno na. Isipin nyo, start pansit, meron ka ng pansit sa 5 minuto. Yung pong last na pinapagod. Tumawag po. Ayun, sa akin po na. Masarap. Kay Kristo lang by Pastor Sammy Bagkat. Ito, in Christ alone. Kay Kristo
narinig niyo po yung kanta, Kay Kristo Lang, by Pastor Sammy Bagkat. Alam niyo po, kay Kristo lang talaga tayo. Hindi niyo po napansin yung isang lyrics, itong mundo natin, sabi niya, puno ng karasa ng kasamahan. Ngayon, sa panahon natin ngayon, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, nakikita niyo ba yung nangyayari ngayon sa ating bansa? Itong magtatay na Duterte, magbuhat po ng iluklok ni dating Pangulong Cory, ito si Ginoong Duterte, Digong, doon sa Davao. Nang natikman niya po ang posisyon sa pamahalaan, lahat ng parahang ginawa niya para manatili sa kapangyarihan sa Davao, at nagtagumpay naman siya hanggang sa lumuklok siya ng presidente. Ngayon, hindi na siya presidente. Akala mo kung umasta, presidente pa. Kung umasta. Itong anak niya naman, tumakbo ng vice president. Ito ngayon ang nangyayari. Dahil po sa perang wildas, at nagsubmit pa sila ng mga resibo, ng mga bogus na resibo. Ngayon, yung mga resource person ng Quad Committee, halimbawa, yung kanyang Chief of Staff, nung mayor pa si Sara sa Davao, dinala niya rito si Lopez, Attorney Lopez. So, nung tinatanong na siya, piniga na siya ng mga kongresista ng Quad Committee, headed by Congressman Joel Chua ng 3rd District of Manila. Ayun, nagdrama na. Kesyo, may sakit. Yung pala, nalaman, sabi ng si Itlog, isa sa mga magagandang ospital yan, sabi niya, wala kang sakit? Ayaw niya makulong sa BBMM, sa veteran sa ospital ng gobyerno. Na-contempt siya, kaya siya pinakulong. Ngayon, nung nasa kongreso nakakulong siya, sinamahan siya ng kanyang amo, si Sara. Siyempre, ang batas ay batas. Hindi sila umubra kahit na vice-presidente siya. Kasi sa batas po sa Pilipinas, no one is above the law. Ginagaya niya ang tatay niya nung nakaupo si Duterte, lahat ng batas nilabag niya. Ang gusto niya, siya lang ang masunod. Kaya misto lang siya po ay naging Diyos ng buong Pilipinas. Ngayon, wala na sila sa posisyon si Digong. Ano na siya? Senior citizen na lang, citizen ng Davao. Pero kung umasta, inuutosan ng mga militar, akala mo siyang commander-in-chief. Hindi ba niya nahalala na ang commander-in-chief ay walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos? Inuutosan ng mga militar, tanggalin. Walang galang sa batas. Walang galang kay Bongbong. Ano sabi niya kay Bongbong? Adik. Adik. Sinabi niya, ang presidente natin ay adik. Tapos may mga isang pagkakataon sabi niya, ay kaibigan ko yan, hindi ko naman sinabi yan. Di ba nagsisinungaling? Etong kanyang anak na isang sinungaling din, si Sara. Sabi ni Montulfo, kaya gano'n na lang ang pagsusumikap niya dito kay Attorney Lopez. Girlfriend niya yan, sabi ni Montulfo. Si Montulfo po, yung Tulfo Brothers, ang nagbulgar na girlfriend niya si Attorney Lopez.
Ngayon, Malalamog ko na lang. yung pagiging relation pala nila, open pala yun sa Davao. Kaya sinabi ni Montolpo. Okay? At ngayon, kinalagtad din ng mga ibang vlogger yan. Ngayon, yung isang resource person naman, ng pangalan na Costa, babae, kapon napanood ko, nagkasakit na naman habang nasa quad committee. Inalalaya na naman ni sinungaling na Sara. Lahat ng kanyang resource person, nagkakasakit kapag tatanungin sila at ayaw nila sumagot ng katotohanan. Nakapagtataka, ano bang merong magic itong si Sara? O gayo may ito si Sara? Lahat ng kanyang inuutos, ginagawa nila. Ngayon, tinatanong sila ng quad committee, hindi nila alam paano nila brasuin. Si Lopez, attorney pa man din yun, attorney. Hindi ko alam, yung Acosta kung attorney yun. Pareho sila nagkasakit. Pinapalabas sa telebisyon. Ayan. Pagkatapos sabi ni Sara, may inupahan na akong tao. Pag namatay ako, pinatay ako, siyempre, ang tinutukoy niyang papatay sa kanya, si Marcos. Patayin mo si Marcos, patayin mo si Rizal, patayin mo si Romualdez. Ayon sa kanyang pahayag, doon sa kanyang inutusan. Ngayon, sa isang palabas naman, mga ilang araw, ba't ko naman gagawin yun? Sabi niya, napapapatay ko yan. Hindi ba pareho silang magamang sinungaling? Sasabihin nila ngayon puti, sasabihin nila kinabukasan ay hindi puti yan. Magkahugali silang magkahugali ng kanyang ama na si Diggs Duterte. Parehong walang iya. Nasanay sila sa paggasta ng pera dun sa Davao kasi walang naglakas loob ng mga nakarahang gobyerno ang umasisa sa kanilang confidential fund dun sa Davao. Kumbaga, ginawa nilang gatasan ng Davao. Hindi na sila sa Davao. Hanggang ngayon, nakaupo sa Davao sila pa rin. Kaya yung kay Pulong, congressman, nung panahon ng tatay niya, hinahanap nila yung 51 billion. Billion ba o kung milyon? Correct me. Kung milyon o bilyon. Tinatanong nila, saan napunta? Ibig sabihin, nasaan ang resibo? Si Sara, nagbigay na resibo. Si Piatos. Ngayon, ang tinanong niya ng Quad Committee, yung Congressman Castro, si Acosta. Ikaw ba naniniwala totoong tao itong si Piatos? Sabi niya, hindi po. O sino naman itong pangalan na ito? Yung pangalan na lalaki. Doon na po siya. Sabi ni Sara, kailangan niya ng space. Hangin. Ayan, ang sumunod na eksena. Sabi ng Congress, kumuha ka ng doktor. Titignan natin yan. Ayun na po. Sinakayin na sa wheelchair. Yan drama, teleserye ng Quad Committee ng Kongreso. Bakit sila nagkakasakit? Na wala naman silang sakit. Alam niyo po, ewan ko anong masyadong malambot ang batas pagdating dyan. Kasi ang Pilipinas talagang sadyang mahawain ng tao. Kahit masama na yan, pinakamasama na yan, mahawain pa rin po ang Pilipino. Yan ang number one culture na dito sa Pilipinas. Sabi ko, niloloko na lang tayo. Bakit po? Para-parapan, yung pera ng taong bayan, hindi kayang ipaliwanag kung saan ginasta. Naalala niyo yung 125 million na binigay ni Bongbong ng pag-upo nila sa pwesto? Humingi siya ng pondo. Binigyan niya ni Bongbong. Saan niya, winaldas niya ng 11 days. Hindi may paliwanag kung saan ginamit.
Si Bongbong, tahimik lang. Ngayon. Parang natawan po si Bongbong Marcos. Hindi na raw niya palalampasin. Ewan ko kung totoo yun, na hindi niya palalampasin. Presidente ka, pinagbantahan ng buhay mo. Kung ako presidente, yung oras na yun, uutosan ko ang PNP. Dakpisay, kulong na. Kahit sabihin mong nagbibiro ka. Yun lang sinabi ni Duterte na bangag, drug addict ang presidente. Kung ako presidente, yung oras na yun, pakukuha ko yung matandang Duterte, pakukulong ko na. Ayun, pinatunayan nila yung kanilang pulburon. Ang problema, na pinacheck nila, fake pala. Lumitaw. Fake. Yung mukha ng isang tao, nilagyan lang nila ng mukha ni Bongbong. Fake na pulburon. Kaya lahat ng didisit, sabi ng vlogger, napahiya sila. Kasi pinalabas po yun yung pulburon. Yung pala, yung pinagmamalaking pulburon ay peke. So sabi nga ng kanta kay Kristo lang, ang mundo, puno ng karahasan, ng kasamahan. Bakit po? Ang mundo po kasi ay yung kay Juan unang 5, unang 1:5, 19. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Kaya pala nagahari ang kanyang alagad dito sa lupa. Especially yung alagad niya sa Davao. Yung isa nakakulong na ngayon, si Kibuloy. Na nagsabi, ako na ang Kristo. Lahat ng inyong kaluluwa akin yan. Hindi kayo makakarating sa kingdom kundi kayo dadahan sa akin. Ayun. Yung papel ni Jesus, kinuha niya, pineki niya. Pagkatapos sasabi niya, ang aking tatay ay si Jesus na. Ngayon, itong peking Jesus na ito, ayun, nung makasuhan siya ng Quad Committee ng Kongreso, hindi niya alam paano siya magtago. Pero wala na siyang malulusutan. Doon niyo po makikita kumikilos ng makapangyarihan ng kamay ng Diyos sa mga lapastangan, mayabang na mayabang. Wala silang respeto sa batas. Sabi nga ng dating Mayor Lim, no one is above the law. Kaya nung Mayor si Lim sa Maynila, sabi niya, magsialis kayo rito, kayong mga gumagawa ng masama. Nakita niyo naman siguro si Lim sa kasaysayan. Lahat ng siga dito sa Manila, nabura. Kaya nga tinawag siyang Dirty Harry. Yung pelikula ni Clint Eastwood na Dirty Harry, detective. Alam niyo po, talagang masama na po ang mundo. Kasi ang nagpapatakbo ayon kay Juan, unang 1:5-20, ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Ang salita ng Diyos, Biblia. Kaya pala ganyan. Ngayon, si Duterte, atat na mahupo sa Malacanang. Siyempre, kung matatanggal nga naman si Bongbong, ang upo yung anak, si Sara. Lahat ng kahayupan gagawin na naman nila. Kung anong ginawa ng tatay niya, sigurado, yung tatay, baka yung tatay ang uupo Siyempre, tatay yun. Ngayon, hindi na siya presidente. Ang anak niya, vice president. Ganun-ganun na lang. Kung utosan niya ang mga militar. At nang umaten naman siya sa hearing, nagmumura siya sa Senado at sa Kongreso. Kaya sabi niya sa committee, makinig kayo sa akin. Sabi, akala mo presidente siya. Sabi nila, hindi ka na presidente. Sabi ng kongresista, ng Quad Committee, ng Congress, Lower House, kung tawagin.
napakasama ng mundo na pinatatakbo ni Satanas. At nakikita natin ngayon sa ating mundo, Pilipinas lang, yung mga lay ng mga Duterte sa Davao. Sorry sa mga taga Davao sa inyo. Sana ang iboto na ninyo doon yung Nograles, yung batang Nograles, yung anak ni Boy Nograles na dating kongresista. Yung dating kongresista niyo, si Boy Nograles, napanood ko sa video nung araw. Pinagmumura ni Duterte. Sagad talaga sa kasama si Duterte. Kababayan niya, pinagmumura niya. Dahil nagko-comment lang itong si Boy kasi siya po ang House Speaker no sa mga pinagagawa ni Duterte. Kaya pinagmumura niya sa harap ng television. Napakasamang mga tao ito. Ewan ko, bakit yung mga taga Davao naman binoboto pang mga ito? Wala na bang ibang tao dyan na matino? Kayong mga taga Davao, wala na bang ibang tao dyan na matino? Pag kailangan lagi na lang puro Duterte, Mayor Duterte, Vice Mayor Duterte, ginagawa. Bang klase, ano? History. Only in the Philippines. Kaya ngayon, pinanonood ng buong mundo. Anong Pilipinas? Wala. Wala silang makukuha. Magandang harap. Kaya ang presidente ngayon, ewan ko. Kasi ang sa akin tumatanaw ng hutang luhob ang mga Marcoses sa mga Dutertes. Bakit? Kasi pinangako ni Duterte, tulungan nyo lang ako nung before election. Ang pangako ko, ipalilibing ko sa libingan ng bayani ang inyong ama. At ginawa naman niya nung manalo siya. At pinalibing naman sa libingan ng bayani si Yumahong Marcos. Kahit laban ang sambahayan. Lihim na ginawa po yun. Parang marathon na libing. In short, nalibing nga siya. Ito na mga anak niya, si Sarah. Uukain ko ang bangkay ni Yumahong Marcos. Itatapon ko sa China Sea. Ibang klase. Akala mo, presidente, kung umasta. Sige, ano po, hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kaibigan, like, share na share. Kayong nasishare, share niyo po. Bakit? Bukod sa almusal time na, meron pa pong biblical word. Bagamat hindi ko po hawak yung aking Biblia, pero yung sinabi ko, kung may Biblia kayo, sundin niyo. Pero sa totoo lang, may Biblia po ako rito. Nasa harapan ko lang. Ano po? Ito. Kukunin ko lang sa harapan ko. Ayan. Dito, basahin ko ha. Yung unang 1:5. Unang 1:5:20. Baka sabihin nyo po, wala talaga yun. Ito. Anong sabi? Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Yun nakaguhit po ng pula. Kaya nagpapatakbo ng mundo natin ay walang iba kundi si Satanas. Ang pinatatakbo niya sa mundo ang Duterte's family sa Davao and Kibuloy na manyak sa laman. God bless us all. Sana, kaibigan, like, share na share. Kayong na-share, mag-share din po kayo. Ako po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Hanggang dito na lamang po ang ating munting video. In Christ alone, kay Kristo lamang. God bless us all.